hindi sinabi. Oo, ganun. Seryosong usapan. Yung experience sa atin yun, alam mo, hindi lang siya yung parang hanggang after documentation. Tapos na, yun yung natutunan natin. Grabe, madadala natin hanggang kahit maisipan nating mag-business, magtrabaho ng remarkable na. Yung tilapyang to, ang dami palang process. Pero against doon sa lahat, pinaka natutunan ko experience is the best teacher talaga. Doon sa 3 taong na interview natin, hindi lang sila basta sabihin natin may napag-aralan, after 10 years, 5 years, nalaman na nila yung mga dapat nilang gawin. Tama ka dyan. Thumbs up, grabe. Tama. Tsaka alam mo, hindi naman, mapa-industrial man yan, agriculture, o kahit anong negosyo, wala yan sa kapital, wala yan sa kahit anong meron ng business mo. Nasa tao nag-handle pa rin yan kung magsasucceed o mag-fail yung negosyo mo Huwag natin iyasan. Naalala ko yun. Sa akin naman, hindi ganun kadaling pumasok sa isang negosyo, lalo na kung hindi mo gusto yung business mong yun. Tama ka dyan. Tapos, Tama! Yan, nalaman ko din na hindi porket hilig mo lang yung isang bagay, yun yung papasukin mong business. Katulad sabi ni Kuya Erwin, hilig niya yun, pero kailangan pa rin yung experience, knowledge about sa ginagawa mo. Tapos, iba pa rin talaga pag yung mismong hands-on mo, yung parang doon mo nalaman, actual mo nalaman, hindi yung nalaman natin about sa libro or kahit saan man. Diba? Ako na. Tsaka hindi mo masukat dun sa ang pagiging successful ng isang agri-entrepreneur sa mga naipundar niya, kundi kung paano niya napaunlad at napalaki ang kanyang business. Diba, Melba? Talaga, ganyan si Kuya Emo, diba? Invest lang siya na invest. Kung mapapansin natin doon sa bahay natin napuntahan, simple lang pero parang yung pala, nalaman natin, mas marami pala yung ini-invest niya sa business niya. Tsaka, talagang, ang alam, talaga sa business, susubukin ka talaga. Kung talagang magaling ka, kung talagang deserving ka na sa gusto mo talagang kumita. Hindi basta kumita lang, kundi dahil gusto mo talaga yung ginagawa mo, nasa pusong ika nga. Ikaw naman, Kuya. Tsaka yung pinaka natutunan ko din kay Ma'am Emong na hindi sa lahat ng bagay kailangan ng pinansyal. Kailangan talaga ng dedikasyon, kailangan ng sipag, kailangan ng interes. Tsaka wag mamalitin yung mga bagay na makikita lang sa paligid. Kasi kung ano sabi nga niya, kung ano yung hinihingi ng panahon, kung ano yung sakyan na lang natin kasi baka dun mag-boom yung negosyo na naisip natin. Tsaka sa farm management, hindi siya simple. Hindi siya ordinaryong business lang, hindi kaya pati sinabing farm management ay wala na dapat asikasuhin. Legal documents meron din. Mas low maintenance pa nga, di ba sabi niya, mas low maintenance pa yung farm management. Kaya sa tingin ko, mas appropriate pang gamitin sa pangapanong yung farm management, di ba? Saka sa ating bansa, di ba, tayo pinaglilibutan ng ilog, ng maraming lupa. Na pinasbasan tayo ng sobrang agricultural talaga. Talagang kilala ang Pilipinas as agricultural country. So, farm management! Yeah!